Palawigin ang termino ng ilang opisyal ng gobyerno at doblehin ang bilang ng mga senador. Ah. Kabilang po yan sa mga inirekomenda ni Secretary Larry Gadon na isama. Parang hindi bagay. Yung secretary. Boss Dada, i-follow up nyo nga. Gusto ko itong ma-interview sa SMNI. Dati naman itong nag-a-appear sa SMNI eh. Tingnan nga natin, interview nga natin to si Gadon. Hindi ako talaga kung meron man dito, kasi alam ko may nanonood na staff ni Gadon dito eh. Kung meron man nanonood na staff ni Gadon dito, hoy! Pwede po ba namin maimbitahan yung amo ninyo na interview namin sa SMNI? Promise po, promise. Hindi po namin babastusin si Gadon. Okay? Pati si Libayan, interviewin natin. Pwede rin yan. Tanungin natin yung kaso niya, yung binail niya kasi nagkawarant na daw yan eh. Di umano, sabi ni Melo Yap. Sa charter change. Pero tinablayan ng ilang senador at mga congressman. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Sige nga. Sumulat si Presidential Advisor for Poverty Alleviation Larry Gadon kina Senate President Mig Zubiri at House Speaker Martin Romualdez. Tama ito sinabi nung isa clickbait lang yung amyendahan ng economic provision. Sumasangkay sila, no? Ganyan yung kay Sangkay eh. At saka kay Cass Janet, mahilig sa clickbait yun eh. Mahilig kasi magbait eh. Di ba? Alam mo naman na mga talagang mahilig magbait sa mga yan. Para manawagan na isama ang political provisions sa charter change o pag-amyenda sa saligang batas. Heto ang mga mungkahi ni Gadon. Heto. Sabi ng frontline tonight, heto. Ito nga, sige, ano ba yung mga gustong baguhin? Una, palawigin sa 6 na taon ang termino ng mga lokal na opisyal kabilang ang mga mambabatas, mga gobernador, vice governors, mayors, vice mayors at councilors. Pangalawa, ano daw ang una? Eto House of Representatives. Yun ang unang-una na babaguhin at i-extend. Mga governor, vice governor, board members. Naku po. Ibig sabihin, pag may palpak na mayor, tiisin nyo ng 6 na taon. Pag merong mga kongresistang nagnanakaw sa pera ng taong bayan, tiisin nyo ang 6 na taon ng pagnanakaw ng congressman na yon. Pag merong may tililing na gobernador, naku, ang dami niyan. Tiisin nyo ng 6 na taon. Alam mo, sa totoo lang sa totoo lang, kung ako sa'yo Gadon, magkongresista ka muna. Nangingialam ka eh. Hindi mo naman trabaho yan, pinakikialaman mo. Ano ba trabaho mo? Hoy, hindi ka na vlogger. Ano ka ba? Anak ka ng wewe, oo. Ano ba akala mo sa sarili mo, vlogger pa rin hanggang ngayon? Yung putak ng putak. Hindi ka na vlogger. Gusto mo, palit na lang tayo. Ikaw na lang mag-vlog. Ako na lang dyan sa posisyon mo. Putak ka ng putak eh. Diba? Ituloy natin. Ito daw yung i-extend. Ibig sabihin, naku po, ang makikinabang, walang iba kung hindi ang mga kongresista natin, mga buwakin ng inang kongresista natin. Mga lokal na opisyal kabilang ang mga mambabatas, mga gobernador, vice governors, mayors, vice mayors at councilors. Pangalawa, panatilihin ang term limit ng Pangulo, pangalawang Pangulo at mga senador nang walang posibilidad na mahalal ulit. May pambalansi siya, Hindi ko naman ini-extend si Pangulong Marcos. Hindi ko naman ini-extend si Senate President. Kaya lang, sino ba talaga ang ine-extend mo? Alam na this.
Yung galawan mo, ha? Ang galawan mo, ha? Sip-sip! Hindi, totoo naman eh. Siyempre, alam niyang medyo kaduda-duda at siguradong maraming magagalit kung ang sasabihin, extend ang Pangulo. Sigurado, alam niya maraming magagalit eh. Ngayon pa nga lang, nagpapasurvey na kung sino ang susunod na Pangulo eh. Maraming magagalit yan. Sigurado pag sinabing habaan yung termino ng Pangulo. Di ba? Napaka-obvious na. Ngayon pa lang, nagpapasurvey na ng presidente kung sa 2028, ganun na ho kainip ang tao. Tapos, kung sasabihin niyang extend ng presidente, malabo yan, di ba? Kaya lang, isinuot niya yung yung congressman. Alam naman natin, ang mga congressman ang bumabudget. Naku po. Pag bumabudget, ibig sabihin, nandyan o ang pera. Oy. Nako. Ang term limit ng Pangulo, pangalawang Pangulo at mga senador nang walang posibilidad na mahalal ulit. Pangatlo, sa 2028 national elections daw dapat ipatupad ang term extension para masigurong hindi makakatakbo ang mga kasalukuyan. The extend term should take effect. Naku po. In ensuring that local officials observe the present 3 consecutive terms cannot... Paingat pa daw kunwari. Yang opisyal, gusto rin ni Gadon na doblehin ang bilang ng mga senador. Mula sa 24, gawin daw itong 48. Pag-isipan din daw sana ang pag-transition ng gobyerno mula presidential papuntang parliamentary. Iminungkahi rin ni Gadon na dapat ay mula sa iisang team na ang ibobotong presidente at vice-presidente. Ayon kay Senator Coco Pimentel, imbis na charter change ang inaatupag ni Gadon, mas pagtuunan niya ng pansin ang pagtugon sa kahirapan. Ayun! Dahil yun naman daw ang trabaho niya bilang Tama! Gadon! Yun naman ang trabaho mo! Yung kahirapan! Alam mo ba nangyayari sa bayan natin ngayon? Ha? Unya. Sasabihin ko sa'yo, mukhang nabulag ka na dyan sa kapangyarihang kinauupuan mo. Kaya pati yung ibang bagay na hindi mo naman trabaho, pinakikialaman mo unless inutusan ka ni Tamba. Kasi, alam mo naman, di ba? Kita nyo yung picture na pinakita ko sa inyo. Yung sa thumbnail natin, nakita nyo yung picture. Close na close sila. Iba ang smile ni Gadon kay Tamba. Alam mo, Gadon, di ka na nga nananalo bilang senador. Dinagdagan mo pa. Hindi, isipin mo ilang beses ka ng kumandidato dyan, tapos lagi kang sa panig ni Marcos, hindi ka man lang ipinapanalo. May ibig sabihin nun, talagang ayaw sa'yo ng taong bayan. Kasi alam mo, yung diskarte mo sa buhay, parang diskarte ng ng walang kwentang basag ulong lang, yung ganun lang. Hindi ka talaga bagay. Matagal ka nang hindi bagay dyan. Kaya nga dati nung mga magkakaroon ng mga pagtitipon, yung mga vlogger, yung susuporta sa Duterte, tapos pag nakikita ko to, sabi ko, sino ba itong may pagkasintu-sintu ang datingan? Hindi, alam mo, hindi ko naman sinasabing sintu-sintu ka, ha? Sinasabi ko yung datingan mo lang. Di ba? Na parang sabi nga nung isang moderator natin na si Garski, mukhang may sapa. Mukha lang naman. Di ba? Naku naman, no. Gadon. Tapos ito, kasi alam mo, yung mga ganito mong hirit, ito yung mga nakakawalang galang sa'yo, eh. Yung hindi mo trabaho, pinakikialaman mo. Tapos sana kung hindi ka palpak dun sa trabaho mo, parang palpak ka eh. Mamaya ipapakita ko sa iyo kung bakit ka palpak, ha? Presidential Advisor for Poverty Alleviation, babala pa ni Pimentel. Poverty alleviation, ibig sabihin yan
talagang ikaw ang nagpapayo sa ating Kadiri. Ikaw ang nagpapayo, kaya naman pala sus. Kaya naman pala ang bayan natin patuloy na naghihirap dahil sa'yo. Ikaw ba naman na nagpapayo? Anak ka ng wewe, oh. Ay, baka akala ninyo, baka akala ninyo nagloloko ko. May ebidensya tayo, may ebidensya. Pero unya-unya, panoorin muna natin to. Meron talagang agenda. So mag-ingat tayo. Wag kaming kakagat at igabayan namin ang taong bayan. Yun! Yun eh. Yun sa tingin ko ang dahilan kung bakit yung sinasabi mong paulit-ulit na bobo, tila mas bagay sa'yo. Bakit kanyo? Kita mo ngayon, para mong nilaglag yung mga congressman na paulit-ulit na nagsasabing, economic provision lang. Dinabuking tuloy ngayon na talaga nga namang may plano kayo. Naku naman. Alam mo, Gadon, meron talagang bagay na sa'yo? Na litanya. Gusto mo na, ipatawag natin si Gadon para sabihin sa'yo yung favorite na litanya ni Gadon. Para sa'yo. Ganto gawin mo. Kung ako sa'yo, ito walang biro ito. Kung ako sa'yo, Gadon, umarap ka sa salamin. Yung sa mirror. O yan. Tapos sabihin mo yung bobo. Hanggang sumagad sa sa puso mo. Sa tamang gawin. Sinigundahan din yan ni na Senator Cynthia Villar at Win Gatchalian. Maganda naman na as a citizen na napalabas niya yung kanyang saloobin, nagbigay siya ng suggestion. Pero the reality is ang taong bayan hindi acceptable yung political amendments. Alam niyo naman ako, hindi ako in favor. Grabe naman kayo, si Gadon parang si Mr. Bean. Wag naman ganun. Wag naman parang. Of chacha kasi okay naman tayo. Pero wag na tayo nag-aaway. Wala pang tugon sa Senate President Zubiri sa panawagan ni Gadon. Pero Kinain na ng sistema, sabi ni Awok. Alam mo, sa totoo lang, ang magandang talagang dyan, hindi pa sikat, hindi pa umaangat, nabubulok na. Di ba? Sa totoo lang, yung appointment naman niya, hindi naman niya deserve. Hindi naman siya na-appoint dahil magaling siya. Hindi naman siya na-appoint dahil matalino siya. Na-disbar nga Hindi naman siya na-appoint dahil karapat-dapat siya doon sa posisyon. Alam naman natin, it's just a political favor. 'Di ba? Dahil atakdog yan ng mga Marcos. Bayad utang lang. Napaka-obvious naman. nauna na siyang nanindigan. Alam mo kung bakit kanyo? Ito ultimo ngang mga Marcos loyalists hindi kumbinsido sa kanya. Isipin mo, ilan ang bumoto kay Marcos? 31 million daw, di umano. Pero kaduda-duda. Pero sige, hayaan na natin. Yun ang sinasabi ng Comelec. Bakit di ka man lang nabiyayaan para manalo kang senador? Ibig sabihin, yung mismong mga bumoto kay Marcos at may gusto kay Marcos, ayaw sa'yo. Ganun ka, kaya halatang this is just a political favor. As in pay. Bor. Favor. Na economic provisions lang ang babaguhin sa saligang batas at hindi siya papayag. Ayun, sabi niya, gusto ni Gadon, 48 ang senador para pasok na siya. Ganito na lang, Gadon, gawin mo na lang 200 ang senador para sali ka na doon. Saling pusa. Ang gulo siguro niya, no? Ang gulo siguro niyan pag naging senador to, talagang ayawan na. Ayawan na.
na masinghitan ito ng political amendments. Hindi na rin daw dapat pansinin ng Kamara ang mga mungkahi ni Gadon. Ayon yan sa chairman ng House Committee on Constitutional Amendments na si Congressman Rufus Rodriguez. Mismo Ay, si grabe Pangulong naman. Bongbong Marcos Sabi ni Jay Guevara, hindi ka na siga doon, siga bobo ka na. Ay, grabe naman. Huwag ganon. Ay, nako. Sino ba dito ang mga nabudol ni Gadon? Pakitaas nga yung kamay. Umaming kayo, ha? Bawal ang sinungaling dito. Sino dito mga nabudol ni Gadon na binoto nyo? Yung napakamot kayo bigla. Sino dito? Sige na, umamin na kayo. O, ayan, o. Ayan, ha. Yan, mga anis. O, yan, o. Yun, o. Jay Guevara, binoto mo si Gadon. Anak ka naman ng tutsang kalabaw, oh. Ay, naku naman, oh. Ako bumoto dyan. Binoto yan, oh. Sus ko! na rin daw ang ilang beses na nagsabing tanging economic provisions lang ang aamyendahan sa Chacha. Bilang presidential advisor ni PBBM si Gadon, dapat daw makinig siya sa Pangulo. Buwelta naman ni Gadon, wala pa namang final Chacha amendments. Kaya bakit daw hindi subukan na magkaroon ng political provisions para isahang gastos lang anya sa local at national elections. Ang matitipid na pondo sa mga eleksyon, pwede anyang gamiting pampatayo ng mga bahay, paaralan, ospital at... Ang inang palusot yan. Para isahan na lang daw, palitan. Ganito na lang ang gawin natin para mas matipid, di ba? Bumaba na lang kayo sa posisyon. Yung mga political favor, bumaba na lang kayo sa posisyon, tapos hayaan nyo na lang yung sahod ninyo mapunta sa mga mahihirap. Wala naman kayong gamit eh. Yung totoo. Ilang beses lang kayo nag-usap siguro ni Marcos. Ilang beses lang siya siguro nakinig sa'yo. Nakinig ba siya sa'yo? Hiningi niya ba yung payo mo? Presidential advisor ka, pinayuhan mo ba siya? O kung pinayuhan mo, balpak ka pala. Hindi yun ang totoo. Ang daming posisyon sa gobyerno, puro political favor lang. Yan ang baguhin nyo para makatipid ang gobyerno. Hindi yung bababuyin yung konstitusyon para lang masabing makatipid. Ano to? Iba pang infrastruktura para sa mga mahihirap. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Yun na nga tama yung sinabi nito nung OFW tayo, sabi niya, ano ba ang silbi ng DSWD pa? Tapos meron pang pong forpur. Tama, ang dami-daming pwedeng pagtanungan, di ba, na tungkol sa paano ba tayo makakabangon? Halimbawa, poverty, paano ba yung presyo? Kaya nga meron tayong DTI, meron tayong DAR, 'di ba? Meron tayong Department of DA, Agriculture, tapos kung ano-ano pang iba pang departamento na maaari naman sila ang magpayo, sabihin, boss, Pangulo, ito problema natin sa mga laylayan, ito problema natin sa pabahay, ito problema natin sa trabaho. Hindi naman kailangan ng advisor pa. Sa totoo lang, magkano sahod niyan, secretary level yan, tapos may mga benefits pa yan, ubusin nila yung pera, wala namang gamit. Di ba kung maaalala ninyo, sabi nga, sino man nagsabi sa akin nun? Si Attorney Trixie ata Sabi niya, ilang beses lang daw mag-cabinet meeting. Tapos, ilang beses yun, sigurado ako, hindi ka pa kasama doon. Sigurado ako. Kasi hindi ka naman tatanungin. Ikaw ba kasi seryoso kang tanungin?